madadagdagan na naman po ang mga magkakamag-anak sa Senado. Ito po ay kung totoong tatakbo sa 2025 ang mag-aamang Rodrigo Duterte, Paulo Duterte at Baste Duterte. At kung papala rin sila, madadagdag po sila sa mga hanay ng magkakamag-anak sa ating Senado. Dahil nandyan po ang magkapatid na Pia Cayetano at Alan Cayetano, andyan po ang mag-inang si Cynthia Villar at si Mark Villar, andyan po ang magkapatid na JV Ejercito at Jinggoy Estrada. At kung papala rin po, madadagdag itong tatlong Duterte, si ex-President Duterte, si Paulo at si Baste. Sabi po dito sa balita sa 1PH, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na tatakbo sa pagkasenador sa 2025 midterm elections sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at 1st District Davao City Representative Paulo Duterte. Biro-biruan po tuloy ng ating mga netizens. The more entries you send, the more chances of winning. Sino kaya sa tatlong ito ang papalarin na maging senador sa 2025? Kung kayo ang tatanungin, sino po kanila ex-President Duterte, Paulo Duterte at Baste Duterte ang gusto ninyong manalo sa pagkasenador sa 2025? Diyan po natin masusubok ang bangis ng puwersa ng mga DDS sa 2025. Maipanalo kaya nila itong mag-aamang Duterte? Kaya lang, kung malakas ang puwersa nila, bakit nasa panic mode na ngayon si Senator Bato de la Rosa at si Bongo? Sabi po dito sa ABS-CBN News, plano ni na Senador Ronald de la Rosa at Senador Christopher Go na magsagawa ng guerrilla style na kampanya para sa halalan 2025 dahil maaaring hindi sila tanggapin ng tiket ng administrasyon at oposisyon na pinamumunuan ng Partido Liberal. Natural. Mag-i-expect ba kayo na isasama kayo ni President Bongbong Marcos sa senatorial slate ng kampo ni PBBM? At umaasa ba kayo na kayo ay tatanggapin ng oposisyon, ng tunay na oposisyon, yung Liberal Party sa kanilang senatorial slate? Teka muna, bakit naghahanap kayo ng suporta ng administrasyon at ng oposisyon? Anong ginagawa ng mga DDS? Hindi ba nila kaya mag-people power para kayo ay maipanalo sa 2025? Pero ito ba ay kasama sa plano nila? Na itong si Bongo sa si Bato de la Rosa ay kunwari hindi susuportahan ng mga DDS. Dahil parang sila ay umaasa na mapasama sa line-up ni PBBM. Hindi ba parang may drama pa nga ngayon si Baste Duterte sa si Senator Bongo. Kesyo nagagalit si Baste kay Senator Bongo dahil hindi daw nagsasalita si Bongo sa mga issues ng kanyang ama pagdating sa Maisog Rally. At totoo ba na mayroong mga Maisog Rally na wala si Bongo? So ang mga kumakalat na balita, ito ay drama-drama lang ni Baste sa ni Senator Bongo. Para nga naman makuha ni Senator Bongo at ngayon pati si Senator De La Rosa ang simpatya ng mga pro-BBM. Hindi nga ba may mga lumalabas na pictures si Senator Bongo na kasama si Senator Amy Marcos at si President Bongbong Marcos. Meron pang isang picture na nagpapakita na nagpapapirma daw ng autograph si Senator Bongo kay President Bongbong Marcos. Pero may mga kumakalat din mga pictures na kasama ni Bongo si ex-President Rodrigo Duterte to dispel the rumors dahil nagkaroon po ng mga chismis na namayapa na daw si ex-President Duterte na hindi naman totoo. Sabi pa nga ni Mayor Baste Duterte kay Senator Go, "Selfies with my dad for your own publicity." So parang nakikita natin yung drama nila. Kasi nga, pinapalitaw na si Bongo ay namamangka sa dalawang ilog, sa mga Dutertes at sa mga Marcoses. Para nga naman baka maawa ang mga pro-BBM at iboto si Senator Bongo para kapag nanalo si Bongo at ibinoto ng mga pro-BBM, edi meron pa rin maka-Duterte na papasok sa Senado. Ito naman si Senator Bato de la Rosa. Bakit magsasalita ng gantong sila ay mag-aala guerrilla style?
Umaasa ba sila sa suporta ng mga pro-BBM? At bakit pati sa Liberal Party parang aasa sila ng suporta? Ano ang mga ginagawa ng mga DDS? Akala ko ba napakalakas ng puwersa nila? Bakit parang panic mode na itong dalawang senador na to? Dahil kung sa tingin ni Senator Bato at ni Senator Bongo na malakas ang puwersa ng mga DDS, hindi na nila kailangan pang mamalengke ng partido para sila ay manalo sa 2025. Dahil DDS na lang, yung puwersa, yung lakas, yung puwersa ng maisog ay ang magdadala sa kanila muli sa Senado. So gusto nilang palabasin na itong si Bongo ay parang kumakalas na kay Rodrigo Duterte at dumadrama sila ni Senator Bato para naman sila ay baka sakaling iboto ng mga pro-BBM. Sa tingin ninyo, magpapaloko ang mga pro-BBM para iboto itong dalawang senador na to? At ngayon nga, ibinalita ni VP Sara na tatakbo si ex-President Duterte, si Paulo Duterte, si Baste Duterte sa pagkasenador. Aba, pag nanalo silang lima, di ang dami nila sa Senado. Napakaganda nga naman tignan. So tingin ninyo, sino sa limang ito ang mananalo sa pagkasenador sa 2025? At hindi lang yan. Kung sakaling manalo si Baste Duterte sa pagkasenador sa 2025, aba, siya ang maaaring tumakbo bilang presidente sa 2028. Dahil sabi po dito sa The Manila Times, Baste Duterte to run as president in 2028. Yan po ang sabi ni Sara Duterte. Vice President Sara Duterte said that her younger brother, Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, may run as president in 2028. Naku, naalala ko tuloy na banggit ko sa isang vlog ko. At ito ay mga 1 year ago na. Nung sinabi ko na bakit ba I have this feeling na hindi tatakbo si Sara Duterte sa 2028. Dahil para sa akin, kung talagang tatakbo si Sara bilang presidente, nung 2022 pa lang tumakbo na yan. Dahil di ba sabi nga ni Amy Marcos, dahil napakataas ni Sara Duterte sa mga ratings nung hindi pa nagpapahayag si Bongbong Marcos na tatakbo siya bilang presidente. Dahil kung ikaw man ay itinutulak na ng majority ng mga Pilipino, aba itatakbo ka na dahil lalakas ang loob mo. Pero imbis na ito ang magsilbing lakas ni Sara Duterte para tumakbo noong 2022, mas ginusto pa niya ang umuwi ng Davao at mag-file ng COC bilang mayor. So magkakatotoo kaya yung aking feeling, yung aking gut feeling, na hindi tatakbo si Sara Duterte sa 2028. Tuloy ko po yung balita. Sabi po kasi ng nanay ni VP Sara, "My mother told me that the one who will run as senator is my younger brother, Baste Duterte. He will be the one to run in 2028 as president. My mother also said that I should go back to Davao and run as mayor." Duterte also said that her father, former President Rodrigo Duterte, her eldest brother, Davao Representative Paulo Duterte, and Mayor Duterte are all keen to run for senator next year. So, sa tingin ninyo, bakit hindi tatakbo si Sara Duterte bilang presidente sa 2028? Kahit na sinasabi nila na number 1 sa presidential preference si Sara Duterte para maging presidente sa 2028. Yan din ang nangyari noong 2021. The clamor for Sara Duterte to run as president was high. Pero bakit hindi pinatulan ni Sara Duterte ang gusto ng taong bayan during that time nung hindi pa nagpapahayag si Bongbong Marcos na tatakbo bilang presidente? So ang taas ng rating ni Sara Duterte, yung mga sumunod sa kanya mga presidentiables, ang layo. So kung tumakbo man si Sara Duterte noong 2022 at hindi tumakbo si Bongbong Marcos, shoe-in na sana si Sara Duterte. O ngayon ulit, sinasabi nila sa mga surveys daw, lagi daw number 1 si Sara Duterte. At sila ay naglalaban ni Raffy Tulfo pagdating sa ratings sa 2028 presidential elections. O bakit biglang ito ang sasabihin niya na sinabi ng nanay niya na sa 2025 tatakbo yung 3 Duterte, ama at 2 anak, at sa 2028 si Baste Duterte ang tatakbo bilang presidente.
Ano ang rason ko kung bakit ko nasabi na hindi tatakbo si Sara Duterte sa 2028? Doon po sa episode ko aired about a year ago, ganun pa din po ang aking obserbasyon. Hindi po kaya ni VP Sara ang posisyon na presidente ng Pilipinas. Pero siyempre po, yan po ay sarili kong opinyon at obserbasyon. Makikita naman po natin sa mga speeches niya, sa mga interviews niya, sa mga pinapakawalan niyang mga pahayag, hindi po pang-presidente ang dating ni Sara Duterte. I do not mean to offend the Sara supporters, yun po ay sarili ko lang obserbasyon. Hindi po kakayanin ni VP Sara, lalo na kung siya ang papalit kay President Bongbong Marcos. Makikita naman natin ang style ni President Bongbong Marcos when it comes to speeches, interviews, and the like. Kakayanin ba ni VP Sara yon? And in fact, kakayanin ba yan ni Baste Duterte? Kailangan po natin ng isang papalit kay President Bongbong Marcos, yung kasing talino ni President Bongbong Marcos, yung kasing galing niya sa pakikipag-usap sa mga world leaders, sa tapang niyang humarap sa mga problema ng bayan, lalo na pagdating sa West Philippine Sea. Kakayanin ba ni Baste Duterte na ipagtanggol ang Pilipinas pagdating dyan sa usaping West Philippine Sea? And knowing Sara Duterte, kung ginawa niya na yan noong 2022, na kahit na anong tulak ng taong bayan sa kanya para tumakbo sa pagka-presidente, I'm sure masusunod pa rin po ang kagustuhan ni VP Sara. And that is ang bumalik ng Davao at tumakbo na lamang bilang mayor ng Davao at pababayaan si Baste Duterte na tumakbo bilang presidente sa 2028. Sa tingin ninyo, ano po ang tsansa ni Baste Duterte para maging presidente, ang susunod na presidente pagkatapos ni Bongbong Marcos? Nako, maganda yan. Pero siyempre, hintayin muna natin ang 2025. Papasok kaya itong mag-aamang Duterte at manalo silang tatlo sa pagkasenador? Aba, maganda yan. Magiging family-oriented ang ating Senado. Puro magkakamag-anak na ang makikita natin sa Senado. So ito na kaya ang pahiwatig ni VP Sara na para sa kanya, the presidency is not for her. Ito na kaya ang puputol sa pangarap ng mga Sara supporters at ng mga DDS na si Sara Duterte ang magiging susunod na presidente ng Pilipinas? Pero makalusot kaya si Baste Duterte at siya ang papalit sa ating presidenteng Bongbong Marcos? Naku, napakagandang subaybayan po yung mga kaganapan na yan. Pero siyempre, 2025 po muna tayo bago pa yung 2028 presidential elections. Kayo po, ano ang masasabi nyo? Ano ang tsansa ng mag-aamang Duterte na makapasok sila sa 2025 senatorial elections? At ang pinaka-importanting tanong, si Baste Duterte na ba ang susunod na tatawaging presidente ng Pilipinas? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.